House si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon, ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil staff niya si Beng, tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse Sa me, House, with Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. Thank you. thank you, Mr. Chair. So, pero malinaw, merong magdadala, sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina, tama? It's either Miss Mina or Beng Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw yon. Walang Opo. problema doon. Wala pong problema. Ngayon, doon. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Jinggoy. Okay, kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sino proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. At Opo, sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jinggoy Estrada po. Sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Ang sagot mo, yes po, Your Honor. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff si Beng Ramos? Your Honor, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan to, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan eh. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. So, Every time na lang po, sa akin lagi yung turo niya. magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Alright. Meron ka pa sinabi, sa House, this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magdi-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Ito po yung binigay nga po na project ni boss kay Ma'am na contractor, kay Ma'am Mina slash Ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear that, alam po ni Ma'am Minang, hindi po kami Miss Mina, nagkikita. kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. Anyway. Kahit po si Sir Bryce Teka, sa phone. Yeah, sino phone ko lang. nagpakilala sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So over the phone lang po kami nag-usap. Okay, so kinontak mo na siya on the Opo. basis of Opo. Thank you. Okay, just to pursue further, no? Miss Mina, ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po. Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing.
Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Ma'am Mina. Si Beng Kaya- Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po Alam mo, nagkaroon po kami ng connect ni Alam mo, Ma'am Beng Ramos tsaka si alam mo, Ma'am Mr. Mina. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling Anyway, so, ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng? Ayan po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si pala, Ma'am Mina ng WG Construction po. Okay. Ito, nangyari ito December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator So- Jinggoy, Yes. with the, Yes, please. Mr. Chair, Go ahead, please. interjection lang, Mr. Senator Jinggoy, kung baka pwedeng to give clarity, saan yung Beng Ramos na yan? Paupuin natin dito. Mr. Chair. Yes. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay. Yeah. Okay, sa message mo nung December 11, which Excuse Fellow me, na Senator Sunday. Jinggoy. yes. Nagpaalam po sa chairman, si DPWH Secretary Vince Dizon at saka si AMLC Executive Director Matthew David kasi may mga importante silang lakad. Kaya sinabi ko kanina, before 12, papakawalan na natin sila. So, kung may tatanong po kayo, meron pa tayong 12 minutes. Tanungin nyo sila para pag alis nila, wala na tayong kailangan i-purse yung tanong para sa kanila. With the indulgence po of Senator Jinggoy, Mr. Chair, I have few questions para po kala Secretary Vince Dizon at saka sa AMLAC po. With the permission of the body, mag-interject, especially Senator Jinggoy, kasi paalis na yung dalawa. Okay, alright. Thank you. Mr. Chair, Secretary Dizon, ito po bang EGB builders ay nilagay na po ninyo sa ika nga kinasuhan po ninyo because they're one of the 15 that was mentioned by the Office of the President? Hindi pa po, Mr. Chairman. Bakit hindi po, Mr. Chair? Wala pa po kaming nakikitang proyekto at ebidensya na nagigid dito sa kumpanyang to. In fact, ngayon ko lang ho na narinig ito, itong EGB builders. But we will look into it po, Mr. Chairman. Pero sa ngayon po, wala pa po. Kasama po siya doon sa top 15, Mr. Chair, itong EGB Construction. Kaya ako po nabanggit lang, Mr. Chair, dapat silipin din because we have information and we have the evidence linking EGB dito po sa Wawaw. Kasi ito pong Wawaw Builders na ito po ay kumpanya rin po ni Engineer Bagaw. Pinapahiram niya po yung lisensya ng Wawaw sa mga tiga DPWH po sa First District ng Bulacan. So might as well include them in your investigation, including Wawaw na rin po, na kung po pwede po maimbestigahan ito at makasuhan and then mapasama po sa AMLAC. Nandito po si Engineer Baggaw. Pwede niyo Engineer tanungin. Bagaw. Your Honor, if I may, allowed to manifest. Go ahead. It is painful to hear and even more painful to know that many quickly believe accusations
that have no clear foundations. For the record po, hindi po ako ang may-ari ng Wawaw Builders at wala po ako kahit anong koneksyon kay Mr. Mark Arevalo at sa kanyang business. Mahigit po 3 dekada or 35 years na po ang EGP Construction Corporation sa industriya ng construction. I have built this company through my own effort and endured many hardships just to keep my company standing. Hindi po naging madali ang daan. Mr. Chair, hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon para magtalumpati. Ang tanong ko lamang kung kayo ba ay may-ari ng Wawaw kasi meron po kaming ebidensya. And make sure yung sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil pag napatunayan po namin na sa iyo po yung Wawaw na yan, baka ikaw po ay maisama din po sa makokontem po na komite na ito. Do you own Wawaw Builders? With all due respect to the Honorable Committee, I firmly deny this allegation. Wala po akong ownership or kahit anong affiliation sa Wawaw. All right, my next question, last question for you. Ikaw po ba ay member ng PICAB, yung nagbibigay po ng lisensya sa mga contractor? Are you a member of PICAB or board member of PICAB? Sa ngayon po, resigned na po ako. No, before. Before, yes, sir. How Yes, many Your years you've been a member of PICAB? I was appointed by then President Duterte and then I was reappointed by President Bongbong. Ilang taon po kayong sa PICAB? 3 years kay President Duterte and I serve as on holdover capacity ng 1 year kay... Pero tama po ba na ang PICAB po ang nagbibigay ng mga lisensya po sa mga kontraktor? Tama po ba ito? Tama po, Your Honor. Okay. Teka, Senator Erwin, ang inalaw ko lang, tanong doon sa dalawang aalis. Opo. So baka I'm pwede sa sorry, second I'm sorry, round mo Mr. na lang Chair. siya Kaya nga po, bubugin. yeah, what I'm saying is kanina nga po, baka pwede pong request po natin sa DPWH na tignan po ito, isama na rin po kasi nasa top 15 po itong Bagaw Builders at meron din po silang poor unsatisfactory report mula po sa GPBB, mula po sa SIAP. So kailangan din siguro mapasama sa kasuhan ito, kasama po yung Wawaw, and then doon po sa Anti-Money Laundering Council, baka pwede na rin po i-freeze sa mga assets nito, Mr. Chair. Mr. Chairman, unang-una po, maraming salamat Yes. po sa bagong information na ito. Kung mamarapati niyo po, hihingiin ko po yung mga information sa opisina ni Senator Erwin Tulfo at makakaasa po kayo na once we receive this, uumpisahan na rin po namin ang investigasyon dito. Thank you, Maraming Mr. Chair. salamat po. Interjection, Mr. Chair, with the for AMLAC. Meron pang question sa AMLAC, si Senator Erwin. Mr. Chair, for the 2 construction companies that you mentioned, you can confirm that we are also investigating them for purposes of filing the necessary cases regarding these flood control projects, Mr. Chair. You're referring to EGB and EJB Wawaw. and Wawaw Thank you. Construction, Mr. Chair. Senator Bam, no? Yeah, With the one- permission of Senator Estrada. One item for Secretary Dizon. So nire-research po namin yung Philippine Competition Act and the PCC can file based on